Kabayan, good news, hindi na kailangan ang physical appearance mo kung nais kang mag-renew ng Philippine passport mo. Welcome back puli kabayan, this is Dads from Dads Info TV. Nasa pong OFW based po dito sa Sudbury, Ontario, Canada. Good news talaga ito kabayan kasi naman pinirmahan na po ni President Bongbong Marcos last March 11, 2024. Last week lang ito kabayan na ang bagong New Philippine Passport Act number 11983. Ang principal author ng kabayan ng batas ay walang iba kundi si Senator Amy Marcos. Okay? Sa ilalim ng New Passport Law or Republic Act number 11983 kabayan ay hindi na kailangan ng personal appearance para sa mga passport renewal ng mga senior citizens at mga migrant workers na kagaya ko o maaari kagaya mo. At hindi lang yan kabayan, magkakaroon na rin ng issuance ng emergency passport para sa ating mga kabayan na nawalan ng pasaporte habang nasa ibang bansa at marami pang ibang pagbabago kabayan na nakasaad sa New Philippine Passport Act number 11983. Kaya naman kabayan in this vlog ay meron lang akong 4 na punto na gustong talakay kabayan kasi naman sa tingin ko ito yung pinakamalaga para sa akin at sa aking mga kapwa OFW. So ayan po kabayan, atin pong tatalakayin ang bagong batas na ito na tinawag nilang New Passport Law Republic Act number 11983. Okay, ang principal author po nito kabayan ay Senator Amy Marcos, na bagong pinirmahan lang po, bagong-bagong sariwa noong March 11 kabayan, pinirmahan po ni President BBM. Atin pong titignan kabayan, alamin kung ano yung mga inamindahan sa dating batas. Okay, ayon po nito kabayan, ang Act providing for a new passport law, reappealing for the purpose of Republic Act number 8239, otherwise known as the Philippine Passport Act of 1996 as amended, okay, and providing funds therefore. Okay kabayan, meron akong 4 na nakita dito na mahalaga para sa atin ng mga OFW at senior citizens, okay? Kasi sa tingin ko kabayan na itong pinakamahalagang batas na namindahan, nakita ko dito sa Republic Act number 11983. Okay, scroll down lang tayo kabayan, punta tayo sa section number 5. Okay, hanapin ko lang. Ayan, section number 5. At ayon po dito sa section number 5 kabayan, requirements for the application and issuance of passport. Okay? Scroll down lang natin kabayan. Diretso na tayo. Punta tayo sa letter I. Dito po nakasaad for the renewal of passport by the applicants who are 60 years old and above. So ito yung mga senior citizens natin na mga kababayan ha. And by the immigrant workers abroad, the DFA shall implement a system kung saan the applicant may submit their application without the need to physically appear in the office of consular affairs and consular office through the use of available technology. O di ba kabayan, kapag mag-renew tayo, hindi kailangan ng physical appearance para pumunta lang doon sa DFA or sa embassy at sa consulate kabayan. So, meron pong limited ito ha, hindi po sa lahat ng mga Pilipino abroad. Nakalagay po dito, migrant workers abroad. Okay? Kagaya po ng mga OFW na kagaya ko. At siyempre, kasama na rin dito ang mga senior citizens natin. Kung bakit ko po nasabi ito kabayan na mahalaga sa mga OFW? Kasi naman, katulad po dito sa Canada, katulad po sa Middle East, sa Saudi Arabia, ay napakalayo po kabayan ng konsulada, embahada, at pati dyan sa Europe, di ba? Yung iba pa nga ay kailangan pa mag-absent, mag-travel na isang araw para lang makapunta sa embassy, sa consulate, para po sa kanilang renewal ng kanilang passport. At ngayon, hindi na kailangan natin bumaya kabayan at bumisita sa mga government agencies dyan sa embassy, saka sa consulate kasi nga gagamitin na po ang mga available na mga technology kabayan para po sa renewal without
appearance, without physical appearance. So, kailangan natin maghihintay kabayan ng mga implementing rules at regulation, yung tinatawag nila na IRR, okay? Maghintay lang tayo kung ano yung mga susunod na hakbang ng DFA. O, di ba? Napakagandang balita talaga sa atin ng mga OFW. At pangalawang punto, kabayan, ay pupunta lang tayo sa Section 8. Okay, hanapin ko lang dito kabayan ang Section 8. Ayan, scroll down lang natin pababa. Okay? At dito kabayan nakasaan? Section 8, Emergency Travel Documents. Type of Emergency Travel Documents. Sa letter A kabayan at ayon dito, emergency passport shall be issued to Filipino travelers who lost their passport while traveling overseas or justifiably in need to complete their intended overseas travel prior to the return to the Philippines or their residence overseas. This shall be valid for only 1 year from the date of issuance. So ano ba ito? Okay? Yung emergency passport kabayan ay pwede tayo makakuha kapag halimbawa na wala yung passport mo, di ba? Halimbawa na mamasyal ka, di ba? Kailangan ay pumunta lang po tayo sa mga consulate saka sa embassy kabayan. Bibigyan po nila tayo ng emergency passport. At bukod dyan sa letter B, nakalagay din kabayan, emergency travel certificate. Dito naman, shall be issued to Filipino returning to the Philippines who have lost their passport overseas or cannot be issued on a regular passport. Kapag hindi na-issue na regular passport, this certificate, bigyan kanila na travel emergency certificate, valid for 30 days up to 6 months from the date of issuance para ka lang po para makauwi ka ng Pilipinas kabayan. Okay, so sa bandang maban, may dagdag, the Filipino alien spouse and children who are traveling to or are returning to the permanent residence of or the Philippines may be also issue the travel certificate kabayan. Okay? Di ba napakaganda yung mga naamyendahan ni Senator Amy Marcos. At sa pangatlong punto naman kabayan ay pupunta lang tayo sa section number 12. Talagang binasa ko ito kabayan at itong PDF file na ito ay dinownload ko mismo from the official Gazette of the Philippines. Doon nyo po makikita kabayan ang mga bagong napirmahan na mga batas. Kailangan kasi i-publish to kabayan para maging tunay na batas o maging effective na batas basta na-publish siya doon sa official gazette. Okay? So dito sa may section 12, validity. Sa tingin ko, importante ito para sa atin. Parang awareness lang. Section number 12, validity. Regular passport issued under this act shall be valid for a period of 10 years provided that for the individual under 18 naman of age, only 5 years kabayan. Kaya pala tataka ako yung passport ng anak ko kasi below 18 pa siya ay 5 years lang ang validity. Okay? So provided further, the issuing authority may limit the period of validity of 10 years, whichever such restriction is necessary in the interest of national economy and political stability in the country. Okay? Okay, so tuloy natin kabayan. Scroll down natin sa baba sa section 13 sa batas na New Passport Law, Republic Act number 11983. Kasi sa tingin ko kabayan, ito ang pinakamalaga kasi galing ako sa Middle East at naranasan ko po ito kabayan at ayon po dito sa section 13, ownership of passport. A Philippine passport remains at all times the property of the government. The same may not be confiscated by any entity or person other than TFA. Any other government agency, official, or employee who confiscate a passport or travel document shall promptly turn over the same to the DFA. Kabayan, sa Middle East kasi, doon po ko una nag-abroad 2006. Pagdating ko pa lang doon kabayan ay kinumpis ka na. Kinumpis ka ng aking employer yung passport ko. So that time naman ay wala akong ideas. Siguro sa that time naisip ko na ganun talaga ang kalakaran kapag nandiyan ka sa Middle East, kumpiskahin ang kanilang mga passport ng kanilang mga employer kasi ang kanilang katwiran baka daw tumakas o gumagawa ng mga illegal na kagaya ng mga part-time, nagpa-part-time kasi doon kabayan bawal ang part-time. Okay? Bawal po ang part-time doon. Illegal po yun.
pag nahuli ka, naku, yari ka. Kaya naman kinukumpiska ng mga employer ang mga passport ng kanilang mga employee. Kaya naman, pero pagdating ng panahon ay nabago ang ganitong pulisiya kabayan. Ibinalik na sa amin ng aming employer ang aming mga passport at kami nang humahawak ng aming passport. Kaya naman, anytime pwede na kami umuwi. Pero kabayan, pagkaakalam ko, kagaya din sa mga household worker sector, yung mga kadama, yung namamasukan sa bahay, lalong-lalo din sa Saudi, sa Kuwait, o kahit saan sa Middle East kabayan, ay alam ko kinukumpiska pa rin yung mga passport kabayan. Kasi karamihan sa mga tumatakas na mga naabuso ng mga kadama, o mga housemaid, o yung mga home workers, okay, nagtatrabaho sa bahay at tumatakas na walang dokumento, walang passport, kasi nga kinukumpiska ng mga employer kabayan ang katwir nila, hawak kanila, kumbaga parang nangyayari is parang modern slave kabayan. Pero alam ko, gumagawa na ng hakbang ang mga konsulada, ang mga embassy, yung mga mga ambassador sa mga consultant general. Alam ko gumagawa na sila ng paraan para maiwasan ang mga ganyang kalakaran at matigil kabayan. Kasi nga ayaw nito, yung ownership o passport ay property ng government yan. Okay? Walang sinong humawak yan ang magkumpiska, kundi ang government mismo kabayan. Okay? Sana po maging aware tayo, mga Pilipino, mga migrant workers. Sana maging aral ito sa atin at huwag kayong matakot magsumbong kabayan kapag nangyari ito sa inyo. Okay? At kung meron ka pa mga katanungan kabayan, pag-comment mo lang sa ating comment section ng ating video. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe mo na yan kabayan. Libre naman yan. This is Dads from Dads Info TV. Ako'y magpapaalam po mula po dito sa Sudbury, Ontario, Canada. See you soon. Shukran.